Hindi mo kailangang i-offline tokhang para papatino ang mga tao. Eh, kinukumusta raw kayo ni Baste. ni Baste? Ni Baste. Hindi. Hindi, actually hindi. Nung nagsalita si Madriaga, nag-statement si Madriaga na ayon daw sa tatay ni Baste, well, dalawa eh. Si Pulong, referring to Pulong, ay baliw. Tapos si Baste ay bading. Nagsalita si Mayor Baste, sabi niya, ano daw? Bading ako, sabi ni Madriaga. Kung gusto mo, suntukan na lang tayo. No holds barred. Ayan, Isama mo pa si Torre at si Bangag. Anytime, anywhere, just inform me and I will be there. Sabi ko, ang tapang talaga nito si Mayor Baste. Pero tinawag siyang supot ni Secretary John Vic, hindi man lang niya inamon. Okay, ito na naman, no? Naghamon ng suntukan kay Madriaga si Mayor Sebastian Baste Duterte. At tinanggap ni Madriaga. Sabi ni Madriaga, punta ka sa kulungan. Doon tayo magsuntukan. Tanong, noong tinanggap kasi ni General Torre ang hamon ni Mayor Baste noon, abay, di nagpakita si Mayor Baste. Kaya, sayang ang tato. Di nagpakita. Ngayon, magpakita kaya si Mayor Baste sa hamon niya kay Madriaga, pero tinanggap ni Madriaga. May katanungan tayo dyan. Yes or no lang yan. Ang tanong natin, naniniwala ba kayo na hindi haharap si Mayor Baste sa kanyang hamon kay Madriaga? Yes, 71%. No, 25%. Tatalakayin natin ito bago tayo papasok sa punto por punto sa pagkakataong ito. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Wendell Talimong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. At kung saan man kayo nagsubaybay ngayon sa iba't ibang bahagi sa ating bansa na napaabot sa ating live na ito o kaya sa mga OFW sa iba't ibang bansa sa ating mundo, iniyahan natin mag-comment na kung saan kayo nakabase para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayan ngayon. Okay, di na natin tatagalin pa dahil ako ang mag-topic ngayon sa punto por punto. Hello, si Erlinda Lapay, dak-dak lang naman. Si Basti, si Cresang, nga naman na-appeal naman sa politika. Bakit? Bawal ba na magtalakay kaugnay sa mga isyu na may kaugnayan sa ating politika o isyu sa lipunan? Hindi. No? Dahil sa konstitusyon lang natin, naalala niyo, sa unang bahagi ng konstitusyon, nandyan ang preamble, we the sovereign Filipino people imploring the aid of the Almighty God. Ito. So, ito kasing hamon na hamon ni Baste noon pa. Tinanggap yan ni General Torre, di napakita, kaya sayang ang tato. Hindi ito simpleng usapan o biro lamang. At nakita natin, pinagtatawanan siya ni Katunyang Taberna. Yung hamon niya na tinanggap naman ni Madriaga. Ako, mas lalong mapahiya kung sa pagtanggap ni Madriaga,
di din sisipot. Okay. Itong bahagi sa interview ni DILG Secretary John Vic Remulla. Si Remulla, tinatawag niya si Madriaga, si Baste, na support. Pero bakit di kasali si Remulla sa hamon ni Baste? Ang hinamon ni Baste, si Madriaga, isali daw si Torre, isali din umano si Bangag. Pero si Remulla na nagsabing support si Mayor Baste, di niya sinali. Ito bahagi. Hindi mo kailangang i-offline tokhang para papatino mga tao. Kinukumusta raw kayo ni Baste. Ni Baste. Hindi, actually hindi. Nung nagsalita si Madriaga, nag-statement si Madriaga na ayon daw sa tatay ni Baste, Yung affidavit ni Madriaga na binasa niya doon sa Kongreso. well, dalawa si Pulong, referring to Pulong, ay baliw. Tapos si Baste ay bading. Nagsalita si Mayor Baste, sabi niya, ano daw? Bading ako, sabi ni Madriaga. Kung gusto mo, suntukan na lang tayo. No holds barred. Isama mo pa si Torre at si Bangag. Anytime, anywhere, just inform me and I will be there. Sabi ko, ang tapang talaga nito si Mayor Baste. Pero tinawag siyang supot ni Secretary John Vic, hindi man lang yung inamon. Ba't di kasali si DILG Secretary John Vic, di ba? Na tinawag niyang supot si Mayor Baste. Ang hamon ni Mayor Baste, si Madriaga. Isali daw si General Torre. Di po ba, meron na siyang hamon ni General Torre pero hindi siya nagpakita. Kaya, sayang ang tato. Okay. Sa ating boses ng masa, naniniwala ba kayo na hindi harap si Mayor Baste sa kaniyang hamon kay Madriaga? Ang ating boses ng masa nasa YouTube. Merong 84% yes, 16% no. Nako. Okay. Tuloy natin, mga kapatid. Ba't nyo ba tinawag na support? Puro salita eh. Alam mo tayo, laki tayo sa kali. Di ba? Kung tayo, matakdak lang, tapos wala namang follow-up, di ba? Di support ka, di ba? Di ba? Normal naman sa atin yun. Hindi naman ano yun eh. Hindi mo. Di ba? Pero hindi ba kayo hinahamon kasi mahilig maghamon to si Mayor Baste. Tulad nga nito si Madriaga. Ito naman. Hindi pa. Bakit kaya? Ang laki ni John Vic eh. Tumitingin din pala sa hahamunin. Ang liit kasi ni Madriaga eh. Tapos may posas pa. Kambira. Well, Secretary, ako po, kidding aside, yung po bang ganito mga statements ni Mayor Baste? Halimbawa, well, in-appoint naman siya o inialal siya bilang pangulo ng isang malaking partido, pero yung sasabihin niyang isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos, bilang isang pangulo po ng isang syudad na meron po kayong administrative supervision, wala ba kayong mga tawag doon, mga guidelines tungkol sa gawi ng mga opisyal ng pamahalaan? Pinag-aralan namin yan. Yung sinabi niya kasi is hasn't crossed the line of a direct threat, di ba? It can mean other things. Merong room for interpretation. So, yung ganyan, still within the bounds, hindi siya lumalagpas. Pero tingin ko dyan, kung pansinin mo masyado na kung ano sinasabi niya, Kung naalala ninyo, merong nagbanta noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nung siya ay nakaupong Pangulo. Inuli yun ng NBI. Di ba? Ngayon, ba't di nila basta-basta mahuli itong si Baste kung yung vlogger agad-agad hinuli? Isang ulo lang umano ang kailangan ni Baste. lalaki lang kasi charge mo, tapos papaliwanag mo. Diba? Lalaki yan.
Pero kung hindi mo, tawagin ko support, wala na, tumimik na. Diba? Baka mamaya mag-react na yan. Pero you have to call him out. You have to call him out na hanggang salita lang siya. So kung I think it's better that way. So kung ano yung paraan ng pagsasalita niya, tatapatan mo rin ng ganong klase ng pakikipagbardagulan, ganon. Oo naman, ang yabang puro salita di ba? Pero kung tanggalin mo sa Davao, wala naman. Ayaw gumalaw, di ba? So, call him out. Let's call him out, di ba? Let's call a spade. Matapang ka, di ba? Tingnan natin kung gaano katapang ka ngayon. Hanggang saan ang tapang mo. Okay. Yan, ang bahagi sa interview, mga kapatid. So ako ang mag-topic ngayon, yung diskusyon namin sa taga-grupo ni Eliseo Soriano, ang tabayanan ninyo.